bakante ako ng oras. Pero teka, eto, tignan niyo, hindi pa nag-uumpisa yung, impeachment proceedings, meron ng ganito. Sabi dito ng SMN ay, sabi dito, Senator Amy Marcos on VP Sara impeachment, lalabanan ko 'yan hanggang sa dulo. So meaning, kung ganito ang sinasabi ni Amy Marcos, is she going to battle or debate against the will of his pamangkin na si Sandro? Kasi si Sandro ang kauna-unahang pumirma rito. So is this, makikita ba natin dito yung Marcos to Marcos battle just po dahil lang kay Sara Duterte? Ang sakit naman yan. Ibig bang sabihin, si Amy Marcos ay lalabanan ng impeachment na inaprubahan ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez? Ouch, ang sakit naman yan. Eh ganito na lang ang katanungan. Kung kayo ang pamimiliin, Marcos at saka ay Sandro Marcos at saka Martin Romualdez o Amy Marcos. Eh, doon ako sa kabila. Doon ako kay Martin at saka kay, Sandro. Teka, hindi lang pala sila ang kadugo ni Amy diyan. Kasi nandiyan pa si ex, Colonel, Angelo Marcos Barba na pinsan din nila. Congressman din 'yon. Ibig sabihin, Dos BT, hindi pumirma si Erwin Tulfo, Camille Villar, Abante, Gomez, at yung tatlong Revilla. I know. Ngayon, kung si Amy Marcos ay maninindigan on the side of the Dutertes, mukhang kailangan nating mamili at kailangan nating isakripisyo ang isang apelyidong Marcos. Pero kung sino man ang gusto kong isakripisyo, mas gugustuhin ko ng isakripisyo yung babae kaysa dun sa tatlong lalaki. Paano pa lalaban si Amy kung di na siya mananalo? Yun lang. Sabi ni Amy, lalaban daw siya. Eh kung umabot yan ng December, wala ka na. Oh. Ngayon, mangyayari lang yan kung iboboto mo si Amy Marcos. Lalaban yan. Si Aling Malit Arroyo, hindi rin pumirma. Asahan na lang natin yan. Next topic na lang yun. Diba? Kung ganito ang nangyayari, na hindi pa man din nag-uumpisa ang proceedings ng impeachment, eh mukhang hindi yata nagiging bias na yata si Amy dito. Hindi na niya titignan yung ebidensya. Hindi niya napakikinggan yung argumento. Dahil magkaibigan sila, susuportahan na lang yan, ipaglalaban niya si Duterte. Eh paano kung totoong nagnakaw si Duterte? Paano kung totoo yung mga i-file sa kanyang articles of impeachment? Gemma Giray, Sandro Marcos at Speaker Martin Romualdez, dapat sayang boto kay Amy. Galit, ninang ng rebelya si Pusit. Pumirma ba kaya ang Makabayad Black? If oo, then good job na lang. Eh, nakita ko yung pirma ni Raul at saka ni Franz Castro kanina. Kita ko yung kay Franz Castro kay Raul. Ayon sa kasulatan, dung unang ang isinakripisyo ay ang panganay ni anak. Oo nga, no? Oo nga, no? Sino nagsakripisyo? Si Digong. Boss, kaninong anak si Marcos Barba? Fortunato. Ay, hindi. Si yung babae. Yung auntie ni Kulaong. Fortunato. Para sa mga senators, utang na loob versus paninindigan para sa bayan. Di na mananalo si Amy Marcos, sabi ni Marian Neple Barsipra. Para sa mga senator, okay. Wesley, ICC, pasok na rin. Wala pa kayong binibigay tungkol sa akin doon. Hindi lang ito. Tingnan nyo din ito. Nagngangawa yung panganay na anak niya. Sabi dito ni Pulong, I'm appalled and enraged by the desperate and political motivated efforts to railroad the impeachment of Vice President Sara Duterte. Pero teka, tinanong kanina ni House Speaker, is there any objection? I hear none. Sabi ni, bakit hindi ka kasi nag-object? Ang tanong dito, bakit hindi nag-object o pinigilan, tinangkang pigilan
ng mga kaalyado, kapatid at mga kaibigan ni Sara Duterte ang kanyang napimpintong impeachment. Why? Bakit? This administration is treading on dangerous ground. If they were unfussed by the over 1 million rallying supporters of the Iglesia. Sino ang Iglesia sa Pilipinas? Ang Iglesia ni Cristo ay hindi gobyerno. Bakit kailangan pakinggan ng gobyerno ang mga iglesia, lalong-lalo na kung ipinaglalaban naman ay pagbaba ng presyo ng kamatis? Then they are blindly marching toward an even greater storm, one that could shake the very foundation of their rule. Amen. Teka, bakit wala nang follow up yung rally ng iglesia? Sabi nila, January 31, January 27, January 25. Bakit hindi nasundan? Kasi walang pondo. Inubos na nung January 13 yung pondo at itinakbo ng mga organizers. Kahit din ako pipirma ako kung ikaw ba naman ang sinabing papatayin ng mga magulang at tiyo at syempre, pipirma ako, ikaw ba naman yung pinagbanta na huhukayin yung lolo mo, kapangalan mo, tapos huhukayin, itatapon sa WPS? Hindi ka pa pipirma? Eh, tama lang yung ginawa ni Sandro Marcos na pinangunahan niya yung pagpirma. Teka, dito tayo. Hindi ko alam kung magkakapareho tayo ng pakiramdam, Nagmamakaawa na ba ito si Pulong? Para sinasabi ni Pulong, "Ay, gobyerno, maawa na kayo. Huwag niyong i-impeach ang kapatid ko kasi sayang yung nanakawin niya sa 2028 hanggang 2024. Ay, 2034." What? What? Lakas magdrama ng mga DDS. My goodness. Gemma Giray, mga Pilipino, matuto na tayo, hindi porket kapilyido, itapon na sa komunist si Jaime. Hindi. Anong apelyido na? Marcos? Marcos? Marcos ang apelyido o galing Duterte? Bleh. Mas gugustuhin ko pa naging Duterte si Amy Marcos tapos maging Duterte apelyido, maging ugaling Marcos, eh. Ayun, mali. Pati pagmumukha mukhang kabayo, eh. Kapitbahay. Tunog mangusin pa si Amy. Uy, huwag kayong gaganyan. Siya daw ang boss ni Amy. Alaga daw ni Amy talaga yan. Doberman ni Amy. Para makaipon si Amy ng kanyang... Dawa! Mamaya naman, patawag nyo na naman ako sa Congress. Ano ko pala eh. Wala kayong jurisdiction sa akin. Under Executive 39-24. Bagtis is out of the earth. Ang tanging nakakasakop lang sa akin ay yung pulis ng Pangkalawakan. Ano? Alex Peran, good evening, sir. Salamat, impeachment na Sara Duterte, Marco Beta, walang binatbat. Teka, may narinig ako rito.